Salamat po, Brother Joven. Yan po yung C4 pan. Anyway, hindi ko alam kung kailangan kayo ng kalabas yung album nito. Pero siguro, discount kayo po yun. Order na lang po kayo kay Marimante. Okay, salamat sa Panginoon sa pagpatuloy po ng ating gawain. Darako po tayo sa mahalagang parte ng ating gawain. Alam ko, lahat ng parte nito ay mahalaga. Pero sabi nga, kung paano natin binubusog yung katawan natin pisikal, dapat mabusog yung ating spiritual. Alam natin, ayaw natin maging malnourished sa katawan. Pero sabi nga, yung espiritu natin ay dapat talaga natin pakainin at pakainin. Alam nyo, napakaganda talaga yung ito ay busog ng busog sa espiritu. Ano man dumating sa buhay mo, or hindi natin nasa po mga bagay na yun. Hindi pinag-uusapan dito yung pera, hindi na pinag-uusapan dito kung ano pa man. Basta busog ka sa espiritu, lahat ng bagay ay kaya ng harapin. Kaya sa oras nito, nais ko na bawat isa, ay buksan natin ang ating puso. At ito natin, sa salita ng Panginoon, napakalaga po ito at napaka-importante, higit sa ating pamumuhay. Kaya tinatawagan ko po ang ating mahal na pastor, ating kabuha ko rin Bogil. Tinatawagan po natin ang pastor Ben Chelo. May magandang araw po, Lord Meron. Good afternoon po. And hindi po ay magpapasalamat tayo sa Lord na binigyan po niya tayo ng pagkakataon na magkasama-sama sa isang gawain po na inihanda po namin before the Holy Week. Bukas po magsisimula na po yung mahal na araw, yung Lunes Santo. And hinangad po namin na bago man pumasok yung Lunes Santo ay makapag-invite po yung mga BMW. Hindi ko alam na na-invite pala si Martin Ibero. Si Madelo. Star-studded nung pala tayo ngayong hapon ito. So, salamat sa Lord kasi ang layunin po namin ay sa hapon po nito, unawa po sa bawat isa yung kahalagahan ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Kaya po, ang team po ng BMW at saka po ng mga kabataan is paint kapalangan rin with the blood of Jesus. Sa kapalangan maraming pinto. So, pinturahan daw natin yung kapalangan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Pagka po kasi mahal na araw ay nagugunita natin at bumabalik sa alaala natin yung dugo ng Panginoon, yung kamatayan ng Panginoon. Pag dumarating na yung mahal na araw, lumalabas po yung mga panggatang mamas ng krus, gatang magparaya. Kaya aga ka nakatamo na atin lang gaganakan kung bakit nagawang na po ito. At yun po yung gusto natin na madala po ngayong hapon ito. The precious blood of Jesus na walang katulad na dugo ni Jesus. Maraming dugo po ang papatak sa lupa. Minsan nga, lalo sa atin sa Pilipinas, araw-araw po talaga ay maraming dugo yung pumapatak. Kaya kahit ang isang manal getting, nilala ko nakagana dahil Salvador, Dominita, at yung idol si Isabel, Dominilde, Kede, kaya makakalungkot na po. At maraming dugo ang papatak. Pero sa lahat ng dugo ko na pumatak at papatak pa, wala pong katulad ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Makapangyarihan ng dugo ko ng Panginoon. In fact, 2,000 taon na po yung nakalilipas mula nung pumatak ng dugo niya. Pero dahil sa dugo na yun ng Panginoon, marami ngayon ang tumatayo at nagpapatutuwa. Kung ano ang nagawa sa kanila ng dugo ng Panginoon. Pinakikinggan ko kanina si Kuya Juanito. Siguro kung hindi ho sa dugo ng Panginoon, baka tulad ng sinabi niya kanina, baka sariling dugo na rin yung ipinatak niya. Katulad po ng nangyari ngayon sa atin dito sa Kapalangan na may isang kabataan na naman yung
kinitin niya yung buhay niya. But because of the blood of Jesus, sa kabila ng almost 8 months from August na paglusa niya, pagkakasakit niya, nakaka-bless na nakatayo pa siya at nagpapasalamat. Amen po yun? Hindi ho sa makapangyarihan dugo ni Jesus ay siguro hindi mangyayari po yun. So, ang mahalagang dugo ng Panginoon si Kristo. Pag pinag-uusapan po yung dugo ng Panginoon, magtatanong marami tayo, bakit kailangan pa na pumatak ng dugo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Bakit kailangan umagos pa yung dugo na doon? So, hindi ba pwedeng wala na lang dugo? Hindi ba pwedeng iligtas tayo ng Panginoon sa Kristo mula sa kasalanan na hindi na kailangan pa na yung dugo niya ay umagos sa kanya? Kasi po, talagang katakot-takot po yung dugo na lumabas sa kanya. Sa Good Friday, marami this week, pag nanood tayo ng television, mapapanood na naman natin yung Jesus film, tapos mapapanood na naman natin yung The Passion of the Christ. At pag pinapanood natin yun, talagang kahit po lalaki ka mo, medyo matangakakit ka mo itang kasakitan mo, daramdaman mo medyo wala mo, manaliksik pa rin kayo. Kasi itang gawa na po kayo, yung ginawa ko, meron po ba ng mga Tagalog? Yung ginawa sa kanya, nagsimula po ng almost 10 a.m. in the morning. At natapos po ng 3 p.m. And from morning hanggang 3 p.m., yung dugo na lumabas po sa Panginoon ay napakaraming dugo. Yun na lang pong tinig na nilagay sa ulo po niya, yung crown of thorns na nilagay sa kanya, 2 to 3 inches yung mga tinik na yun, yung nilagay sa kanya yun. Kasi nga, tinutuya siya, ayun, parang ginawa siyang hari. So, nilagay po sa ulo niya yun, almost 2 to 3 inches yun, sinaksak sa kanya yun. Kaya, nung tumusok po sa kanya yun, talagang nag-spill out yung blood sa kanya. Tapos, nung pong tinali po siya doon sa poste, at pinagupit po siya, yung ginamit na paghagupit po sa kanya, meron pong parang taga sa dulo na may bola na puro tusok. So pag yun ay hinampas mo sa kanya, baon yung yung bola na yun na mayroong mga tusok. Bumabaon po sa kanya yun, yung taga kumakapit sa kanya. Kapag hinila po yun, talagang kulit yung dulo niya. At it was 39 plus 1 lashes. So all in all is almost 40 lashes. Kaya tuwing iyahampas po sa kanya yun ay bumabaon. Kaya sabi po ng mga manunulat ng kasaysayan, yung buong likod ng Panginoon, halos makikita mo na yung buto niya sa bandang likod. So, maagos yung tulo niya doon. And that was from morning 10 a.m. up to 3 p.m. At pinalakad siya, pinabuhat po yung krus sa kanya. And then of course, yung pinakamatindi yung pinawa na siya sa cross. Walang tigil ang pagpatak ng dugo po niya. So, magtatanong tayo, bakit kailangan ba ng dugo? Bakit kailangan tumulo pa ang dugo mula sa kanya? Nung pinatay po ang Panginoon, yung pinaka-last pagkatapos siyang ipako, itinaas siya, to make sure na talagang mamamatay siya, tinulusan siya sa tagiliran ng isa sa mga guardian yung kawal. Tinusok siya sa tagiliran. And ultimately, ang lumabas na po sa kanya, actually hindi na dugo. At that time ay tubig na. Ibig sabihin, halos natuyo na yung dugo sa kanya. Kaya sabi po ng mga manunulat, Jesus at that age of 33, nasa pinaka-peak siya ng kalakasan niya. Kasi kung mahina yung katawan ni Jesus ng panahon na yun, hindi na siya abot sa krus. Pero at the time, at the age of 33, Jesus was at the peak of his physical strength. Yung talagang lakas niya.
Kaya sabi nila yung laban daw ni Manny Pacquiao at saka ni Mayweather, dapat 5 years ago pa yun. Kasi medyo bata-bata pa sila noon. Eh ngayon, medyo may edad na sila, 37, 38 yata. Pero yung 33 po, yung panahon ni Jesus na yun, nasa kalakasan siya. Kasi kung wala siya sa kalakasan niya, alam natin pag lumalabas ang dugo po sa tao, umihina siya. Kasi there is something in the blood ng tao na nagpapahina sa kanya. Because the Bible says, ang dugo ng tao, ang buhay ng tao, nasa kanyang dugo. And pag lumalabas yung dugo sa tao, unti-unti yung pamahina natin. Pero ang Lord, tinapos po niya yung hanggang cross. And exactly, stress na ng hapon yun, bago pagdapit hapon, nung mamatay ng Panginoon. So what is in the blood? Bakit dugo? Para maintindihan natin ito, ang Biblia po ay may dalawang tipan, dalawang blood. Tawag po ay bagong tipan at lumang tipan. Ang Panginoon nabuhay po siya sa bagong tipan, sa tinatawag natin New Testament. So, para maintindihan natin kung bakit kailangan ipako siya sa krus, bakit kailangan lumabas ang dugo sa kanya, kailangan balikan mo yung Old Testament. Kasi ang Old Testament ay yung pattern ng New Testament. So, ngayon po natin yung sinabi po sa Philip. Balikan tanaw natin ang kasaysayan sa lumang tipan upang maunawaan natin ang kahalagahan po ng dugo. Noong gabi parurusahan ng Diyos sa mga Ehipto dahil sa kanilang kasalanan sa mga Israelita, ito'y sa pamamagitan ng pagdaan ng anghel ng kamatayan. So, may pangyayari po sa Bible kung nanonood kayo ng television, yung Ten Commandments si Moses. Nung lalabas na ni Moses yung mga Israelita sa Ehipto. Pero nung gabi na yun, yung huling gabi na ilalabas na ni Moses yung mga Israelita sa Ehipto, ang Diyos po ay gumawa ng desisyon na hatulan niya yung mga Ehipto kasi ayaw nilang makinig sa Diyos. 10 beses na, 9 times na pa siyang nagpadala ng iba't ibang mga salo, ayaw pa rin ng paraon na payagang lumabas yung mga bayan ng Diyos, yung mga Egyptian, yung mga Israelita. So nagbigay ng Lord ng ultimatum. Ito last na to, sabi ng Panginoon. Itong gagawin ko nito, ikasampu ito, kapag ito ay naranasan ng mga Egyptio, tiyak na palalabasin na nila yung mga Israelita. Ano yun? Papatayin ko yung panganay na anak nila. At lahat ng panganay sa buong Ehipto ay papatayin ko at tulungan. Maging sa mga hayop, lahat ng panganay, bawat pamilya, lahat ng panganay na anak, sa buong lupain ng Ehipto, dadaan ang anghel ng kamatayan o tinatawag kong anghel ng mamuksa. At pagdaan niya, lahat ng tahanan, lahat ng bahay, lahat po ng mga hayop, yung panganay ay mamamatay. Ganyan po sila nakatulan. Sabi ng Diyos. Of course, alam natin, yung mga Israelita po, nasa loob ng Ehipto. So pag dumaan yung anghel ng mamumuksa, yung anghel ng kamatayan, lahat ng dadaanan niya, mamamatay. Nandoon yung mga Israelita. Pero ang Diyos ay nagbigay po sa kanila ng utos na gawin nila para maligtas sila. Sabi po niya sa Exodus 12:3, sabihin ninyo sa buong kapulungan ng mga Israelita na nandoon sa Ehipto noong oras na yun, na sa 10 araw ng buwang ito, lahat ng lalaki ay ama ng tahanan, kukuha ng isang kordero, ng isang tupa, para sa kanyang pamilya, isa sa bawat sambahayan. So ito ang utos ng Diyos. Ang date po nito sa kanilang kalendaryo is January 10. Sa January 10, sabi ng Diyos, bawat Israelita, bawat tahanan, kailangan meron siyang isang tupa, isang kordero na kukunin at gusto ng Panginoon na dalhin ito sa kanilang mga tahanan. Then, sabi niya, alagaan nila ito hanggang sa 14 na araw, up to January 14. Sa pagdadapit hapon na ng araw na iyon, ang mga ito'y sabay-sabay na papatayin sa kanilang bahay.
kukuha sila ng kaunting dugo mula doon sa kordero, ipapahid nila ito sa tagiliran at ibabaw ng hamba ng pinto yung pinagkuhanan nila ng dugo ng kordero. Kaya kung nanonood tayo ng Ten Commandments, nakita niyo po yun, yung kanilang mga bahay, yung bahay ng Israelita, bahay ng Egypto. So yung bahay ng Israelita, ang ginawa po niya, pinatay na yung kordero, tapos yung dugo pinahid na sa hamba ng pinto. Ginawa nila yun ng gabi na yun. So, sabi ng Lord, lahat ng bahay ng mga Israelita, magpahid ng dugo. So, yun ang maliwanag na utos ng Panginoon. So, bagamat ang mga Israelita ay nasa loob ng Ehipto, pag dumaan yung anghel ng mangunguksa, mahalaga na yung Israelita, may kordero siyang papatayin, may tupa siyang papatayin, tapos may dugo siyang ipapahid sa hamba ng pinto. Bakit? Sabi niya sa verse 12, sa gabi yun, yung January 14 evening, maglalakad ako sa buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay, palintaw man o hayop. Hatulan ko ang lahat ng Diyos-Diyos na sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Now, pero sabi ko niya, ang dugo ang siyang palatandaan kung saan kayo naroon o kinalalagyan yun. Pag may nakita akong dugo sa bahay, ano gagawin daw po ng God? Lalampasan ko yung bahay na yun. I will pass over yung bahay na yun. Walang salot na pipinsala sa inyo paghampas ko ng kamatayan sa dito. Yun ang dahilan kung bakit nag-utos ang Diyos na pumatay sila ng isang kordero at kumuha ng dugo at ipapahid sa hamba ng pinto nila, sapagkat sa gabi na yon dadaan ang anghel ng mamumuksa at lahat ng dadaanan niya, sweet ito, lahat ng dadaanan niya, patay ang mga panganay na anak. Pero kapag mayroong isang bahay ng Israelita, na may dugo sa kanyang pinto, ibig sabihin mayroong kordero pinatay doon, may dugo sa pinto, God will pass over. Dadaan po yung anghel ng mamumuksa, ligtas ang panganay ng anak mo. Ligtas yung panganay ng anak mo. Kaya nung gabi na yun, nung nangyari po yun, yung buong lupain ng Ehipto, sumisigaw, umiiyak lahat. Nagkakagulo yung mga Hipsyo, sapagkat sa bawat bahay ay may batang patay, may panganay na patay. Pero sa mga Israelita, kayapa yung kanilang tahanan, sapagkat nilampasan sila ng anghel ng mamumuksa. Tinubos sila sa kamatayan ng dugo ng kordero. Sa halip na sila ang mamamatay, ang kordero na iniutos ng Diyos na patay nila ang namatay para sa kanila. Ang dugo ng kordero na kanilang ipinahin sa kanilang mga bahay, nagsilbing proteksyon at kaligtasan sa paghatol na ginawa ng Diyos. No? So bakit wala akong namatay sa bahay ng Israelita? Wala akong talagang namatay doon sa bahay ng Israelita? Meron po. May namatay na kordero. At dahil may namatay na kordero, meron ng dugo ng bahay na yun, hindi na kailangan mamatay yung nandoon. Bakit? Tinubos na siya. Tinubos na siya ng hayop ng kordero. Kaya lumampas na. Ibig sabihin, hindi na niya kailangan mamatay pa. Kasi mayroon nang namatay para sa kanya. At yun yung kordero. Yun yung tupa. Siya yung kumuha na dapat sana ay kamatayan. Tiyak na dadating sana kapag dumaan yung anghel ng mamumuksa. Pero pagdating ng anghel, ito yung isang bahay, meron dugo, ibig sabihin, may namatay na rito, isang kordero, hindi na kailangan may mamatay pang tao doon. Nakukuha ba natin? Next. Bagamat sinabi ito ng Diyos sa kanila, subalit kapag hindi nila ito sinampalatayanan, ibig sabihin, hindi sila nagpatay ng kordero, nagpahid ng dugo ito sa kanilang bahay, kahit Israelita pa sila, tiyak na may mamamatay. So ano kailangan nilang gawin nung sinabi ng Diyos ito? Kailangan nilang maniwala sa Diyos.
Kasi kahit Israelita pa sila, kapag wala silang pinatay na kordero, wala silang dugo na pinahid, pagdaan ng anghel ng mamumuksa, tiyak may mamamatay sa kanila. Kaya yung lahat ng mga naniwala, sumunod, nagpatay at nagpahid, naligtas sila. Ng ano? Nung dugo at nung pananampalataya nila. Kasi kahit kung wala pong dugo doon at wala silang pananampalataya, hindi sila naglagay ng dugo doon dahil wala silang pananampalataya, tiyak na mamamatay sila. So napakahalaga na mayroong dugo doon. Napakahalaga na maniwala sila na kailangan magpatay sila ng kordero, kailangan maglagay sila ng dugo. Napakahalaga na maniwala sila na dapat may dugo doon sa kanilang pintuan. Sapagkat kapag walang dugo, automatic yun. Na yun ay pamamatay po ng pangalan nila. Now, tingnan natin ito. Ang tawag po sa kordero yung balik mo, bro. Ang tawag po doon sa kordero na pinatay nila noong araw na yun ay Passover Lamb o korderong Pampaskwa. Kaya po sa Israel, meron silang pista na ang tawag ay Feast of the Passover. Lagi po nilang inaalala yun pagka dumarating yung January 14. Pero sa Gregorian calendar, sumusunod na po sila ngayon sa atin. Parang sa atin ngayon, ito yung Good Friday. So, pero sa kanila, tuwing dumarating yung Feast of the Passover, lagi sila nagpapatay ng kordero. Kasi lagi nilang inaalala yung ginawa ng Diyos sa kanila doon sa Egypt na sila ay niligtas ng Diyos. Kaya hanggang ngayon po, kapag dumarating itong Nisan 14 na tinatawag po sa Israel, bawat bahay po ay nagpapatay ng mga kordero. Hanggang ngayong panahon po ito. Yung iba dinadala po nila sa templo. So they call it the Passover Lamb. Now, ang lumang tipan, yung pinag-usapan kasi natin, lumang tipan. Ang lumang tipan ay anino lamang ng tunay na darating at mangyayari sa pagdating ng bagong tipan. Sa gayon, ang tunay na kordero ng Diyos, hindi yung tupa, hindi yung hayop. Mayroon talagang tunay na kordero ang Diyos. Pagka pinagpakaisipan mo, pagka pinakaisip ko, anong mayroon sa hayop na yun? Para pag pinatay mo siya, hindi ka mamamatay. Tupa lang po yun. Kaya lang, mahalaga kasi yung tinuro ng Diyos na yun. Para pagdating ng bagong tipan, maintindihan ng mga Israelita, ng mga Hudyo, yung tinuro sa kanila ng Diyos noong gabi na yun. Kasi mayroon talagang darating na isang kordero ng Diyos. Pero hindi siya hayop. Hindi ho siya tupa. Sino siya? Siya po ay si Jesus, ang kordero ng Diyos. Kaya nung sa aklat ng Juan, chapter 1, verse 29, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, at siya'y nagsabi, sabi ni Juan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi po ni Juan, si Jesus ang tunay na korderong Pampasko. Si Jesus ang Passover Lamb. Si Jesus ang tunay. Pero yung mga pinatay noon sa Hito, ito yung mga anino lamang. Alam niyo po ba, hindi naman ho yung tupa na yun na nagligtas sa kanila. Yung tinitay noon, si Kristo talaga. Kaya nga po sa Biblia po, namatay si Jesus mga 2,000 taon na nakakaraan. Pero tingnan niyo po, sina Abraham, sina Moses, nabuhay po sila, wala pa yung Kristo. Tama? Kasi si Jesus po, nabuhay pa lang sa New Testament. Pero ligtas po sila. Bakit? Kasi noon pa man, yung pananampalataya nila kay Jesus, nangyayari na sa lumang tipan. Di man nila maintindihan, pumapatay sila ng kordero, sumusunod lang sila sa Diyos, di naman nila maintindihan Pero hindi nila alam, yung ginagawa nila, pananampalataya na nila sa tunay na kordero ng Diyos. Kaya doon pa man sa lumang tipan, may mga naligtas na, bagaman wala pa yung tunay na kordero ng Diyos. Kaya sa Israel, pag nandoon po, yung templo nila, meron sila dalang mga hayop.
Kaya lang, ang malungkot po, sa Israel ngayon, hanggang ngayon, dala-dala pa rin nila hayop. Na-miss nila na matagal nang dumating ang kordero ng Diyos. Matagal nang dumating yung tunay na kordero. So sabi ni Juan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Next. At kung paanong pinatay yung pampaswang kordero ng mga Israelita noon para ipahid ang dugo nito, ganun din naman, dapat na mamatay ang kordero ng Diyos, si Jesus, upang sa gayon, pumatak ang kanyang dugo. Balikan natin yung nung una. Kung kumuha po sila ng kordero, dinala nila sa bahay nila. Sabi ng Diyos, kailangan meron kayong kordero sa bahay. Pero pagdating ng January 14, kailangan patayin nyo. Kung hindi nila pinatay yung kordero, hindi nila pinahid yung dugo, pero may kordero sila doon, maliligtas ba yung panganay nilang anak? Mamamatay din po sila. Kahit may kordero pa sila doon, kahit may tupa pa sila doon, pero pag hindi nila pinatay, hindi nila pinahid yung dugo, pagdaan ng anghel ng kamatayan, mamamatay pa rin sila. Ganon din po sa bagong tipan. Kahit dumating pa si Jesus dito sa mundo, nangaral siya, nagpagaling siya, nagpakain siya, nagpalaya siya ng mga demonyo, pero pag ang dugo niya hindi pumatak, walang kaligtasan sa ating lahat. Hindi ito tayo maliligtas. Kaya nung dumating si Jesus, katulad ng kordero sa lumang tipan, kailangan ng dugo niya ay pumatak. Kailangan ito ay lumangos. Sapagkat yan lamang ang tanging paraan. Tinuro na po yun ng Diyos sa lumang tipan. Bakit? Kasi meron pong problema ng tao. Ang ito, may problema, kaya natulan sila ng Diyos. Bakit? May kasalanan sila sa Diyos. Sa bagong tipan, sabi po ng bagong tipan, sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Ito ang ating kalagayan. Lahat tayo, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, actually, pare-pares lang ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Lahat tayo ay magkasama. Lahat tayo ay ibinibilang ng mga kasalanan ko ng Diyos. Alam niyo yung mga ginagawa kong pagpatay, yung ginagawang pagnanakaw, yung ginagawang pag-hold up, yung ginagawang iba't ibang klase ng kasalanan, yung rape. Ang tawag po dyan, hindi kasalanan. Ang tawag lamang po dyan, bunga ng kasalanan. Pero ang kasalanan, tayo po yung tayo ang makasalanan. At gumagawa tayo ng mga bunga ng kasalanan natin. Pag sinabi mo ng Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala. So kahit ano pa yun, kahit hindi ka pumatay, kahit hindi ka naman po nag-hold up ng malaking bangko, parehas lang yun. Nung isang tao, makasalanan siya, makasalanan ka. Wala naman po mas malaking kasalanan, wala naman mas malaking kasalanan. Iba-iba lang ang binubunga natin kasalanan, depende paano tayo lumaki. Pag lumaki ka sa Mindanao, siguro ang typical na kasalanan doon, yung pumapatay ka. Pag lumaki ka sa Tondo, siguro ang typical na kasalanan doon, yung bugbugan, o kaya kung lumaki ka sa Bangkal, hold up. Depende lang yun. Pero lahat tayo ay may kasalanan. At lahat tayo may kasalanan. At dahil po tayo lahat ay makasalanan, sabi po ng Biblia, lahat ay gagawa ng kaparusahang kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Meron tayong ganyang predicament sa harapan ng Diyos. Kaya yung Egypto, nagkasala sila Diyos, inatulan sila ng kamatayan. Ganun din naman po tayong mga tao. Sapagkat nagkasala tayo sa Diyos, sabi ng Diyos kay Adan at kay Eva, huwag kayong kakain sa puno ng bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, sapagkat kapag sa oras na kumain kayo, tiyak kayong mamamatay. At magmula nyo, namatay na ang tao. Kasi sinabi po ito ng Diyos It's just a matter of time, mamamatay lahat po ang tao. Bakit? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang predicament po. It's just a matter of time. Kanina po, galing ako sa palit. Pinuntahan ko po yung isang nanay doon ng kamanggagawa ko na namatay. 4 days ago, yun dito sa Kapalangan namatay. It's just a matter of time, mamamatay kita. Kasi sinabi ng Diyos, nung oras na magkasala ang tao, tiyak kayo mamamatay. Meron po tatlong uri ng kamatayan. Hindi sabay-sabay na dumarating. Pero mangyayari lahat yan.
Una yung tinatawag po natin separation from God, yung spiritual na separation from Diyos. Buhay ka, pero hiwalay ka sa Diyos, patay ka. Buhay yung katawan mo, may hinga ka, pero sa harapan ng Diyos, spiritually hiwalay ka na, patay ka na. Kaya pag sumusulat si Pablo, sabi niya, sa mga sinusulatan niya, dati patay kayo, hindi naman ho sila patay sa katawan, patay ho sila sa spiritual. Sa harapan ng Diyos, ito yung unang kamatayan. Pangalawa, yung tinatawag po nating kamatayang pisikal. Ito yung ihiwalay na yung espiritu mo sa Diyos, sa katawan mo. Mamamatay ka na ng pisikal na kamatayan. Yung una, nahiwalay ang espiritu mo sa Diyos. Spiritual na kamatayan. Pangalawa, ihiwalay ang katawan, ang espiritu mo sa katawan mo. Mamamatay ng pisikal. Pero yung pangatlong uri ng kamatayan, ang pinaka-malubha sa lahat. Sa ang tawag ng Biblia doon ay walang hanggang kamatayan. Yun yung, sabi niya, ay parurusahan niya ang nagkasala sa kanya, tatapon siya sa naglalagablag, nalawan ng asupre, nang apoy di mamamatay magpakailanman, at magpakailanman kang nakahiwalay sa Diyos. Kaya tawag ng Biblia, eternal death. Sa iba, nangyari na yung paghihiwalay sa spiritual. Maraming tao po, tawag ng Biblia, tupang ligaw. Buhay sa physical, pero patay naman sa spirito. Nabubuhay ka, kumakain ka, pero sa harapan ng Diyos, ibinibilang ka nilang patay. Maraming tao naman nakaranas na ng physical na kamatayan, katulad ng mga nabanggit ko. Namatay na sila physically. Pero wala pang namamatay sa atin ng eternal death, sapagkat yun ay nilaan ng Diyos sa huling panahon. Ito ang kanyang sinabi. Itinakdami sa taong mamatay, physical, spiritual, pero pagkatapos ay paghuhukom. Para tanggapin ang ikatlong uri ng kamatayan, ang tinatawag natin eternal na kamatayan. Now, kung ganito ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos, gusto ng Diyos na iligtas ang tao. Gusto niya na masagip ang tao mula sa kamatayan. Pero hindi mo basta magagawa ng Diyos yun. Kahit gusto ng Diyos na sagipin tayo mula sa kasalanan at sa kamatayan, meron pong batas at may kautusan. Tandaan natin, ang nilabag ni Adan at Eva ay kautusan. Sabi ng Diyos, inuutos ng Diyos, huwag kayong kakain. Lumabag sila sa kautusan. Kaya para ang tao po ay maligtas ko, kailangan dumaan ka sa kautusan at iligtas mo ang tao sa kautusan ng Diyos. Now, ano ba ang kautusan ng Diyos na pwedeng magligtas ngayon sa tao? Tanging ang dugo lamang ng Panginoon Jesus ang makapagliligtas sa atin mula sa tiyak na kahatulan ito. Dahil dito, kailangan pumatak ang dugo ni Jesus. Bakit? Ano bang sabi mo ng Biblia? Hebreo 9:22. Sa katotohanan, hinihingi ng kautusan na lahat halos ay dapat malinis ng dugo. At kung walang pagpatak ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Nabalik ko. Kung may pagpatak ng dugo, anong mayroon? Kapatawaran ng kasalanan. Amen? Kung mayroong dugong papatak, hindi yung dugo natin. Kasi yung dugo natin, makasalanan lahat eh. Pare-pares ang dugo natin. Dugo tayo makasalanan, galing tayo kay Adan. Kailangan mayroong isang dugo na walang kasalanan. Malinis, walang batik. Kahit kailangan hindi nagkasala sa Diyos, hindi lumapag sa kautusan. At meron lamang isang tao na merong klase ng ganung dugo. Yun ay ang dugo ng Panginoon sa Kristo. Amen? Yun ang kailangan na pumatak. Sapagkat doon lamang magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Kailangan saan? Kanino? Mula doon sa panahon na nagkasala si Adan at si Eva. May mga tao sumampalataya na sa Diyos, pero hindi pa rin sila maliligtas ng pananampalataya nila. Hanggang walang dugong papatak, kahit si Abraham pa yan, kahit si Moses pa yan, kahit si David pa yan, kahit sino pa sa kanila sa lumang tipan, hanggang walang dugong papatak, mananatili rin sila sa kamatayan. Pero kapag pumatak ang dugo ng Kordero ng Diyos, silang lahat na sumampalataya ay maliligtas. Amen? Tayo hindi natin nakita ang Panginoon sa Kristo kasi 2,000 taon na siya, taon na namatay, hindi pinako siya. Huwag kang magalala, kahit hindi mo siya nakita, pero kapag sumampalataya ka sa Kanya, kumatak ang dugo niya, maliligtas ka. Amen? Kasi sabi ng sa kautusan nagkasala sila Adan, sa kautusan sila hinatulan, sa pamamagitan din ng kautusan, sila ay mapapalaya.
Sabi ng kautusan, kailangan mayroong dugong pungta. Dahil dito, ipinako ang Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi ko ng Gawa 2:23, nung nangangaral po si St. Peter, si San Pedro, ang taong ito na si Jesus ay ibinigay sa inyo sang-ayon sa layunin at kaalaman ng Diyos sa mulat mula pa. At ipinapatay niyo siya sa tulong ng masasamang tao nang ipako niyo siya saan? Sa krus. Anong ginamit ng salita? Ibinigay siya sa inyo. Anong ibig sabihin nun? Hindi siya tinago ng Diyos. Sarili ko tinapong din nun. Talagang binyene, karela. Kaya nung sabi ni Jesus kay Judas, Judas, gawin mo na yung dapat mong gawin. Kaya hindi naman nung nagtago si Jesus nung hinuli siya. Kasi alam ni Jesus, kailangan niya ano? Kailangan niyang ipako sa krus. Kailangan niyang mamatay. Kaya 3 beses niyang lagi sinasabi sa mga naganyan, ang anak ng tao, ang Kristo, kinakailangan ipako sa krus. Alam niya yun. At ang Diyos pa mismo ang nagbigay ng anak niya sa kanila. Bakit? Hindi bibigay ng ama ang anak? Sino pwedeng pumatay sa anak? Siya ang buhay. Siya ang Diyos. Kaya nung tinanong siya ni Pilato, balita ko hari ka. Kung hari ka, nasaan ang iyong mga kawal? Nasaan ang iyong kaharian? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko wala dito sa lupa. Yun ko'y nasa langit. Kung luluubin ko at hihingi ako sa Ama ng mga anghel, kahit 10,000 anghel, ay kaya niyo magpadala ngayon dito. Pero hiningi ba niya yun? Hindi. Bakit? Kasi ang layunin niya sa lupa ay ang mamatay para sa atin. Amen? Hindi niya pinagkait ang kanyang anak. Sabi nga ng banal na kasulatan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya, binigay niya ang kanyang anak. Kasi kailangan pumatak ang dugo ng kanyang anak. Tanging ang dugo lamang ni Jesus ang makatutubos sa atin mula sa kasalanan. Ang itinubos sa inyo ay mahalagang dugo ni Kristo, ang korderong walang dungis at kapintasan. Tandaan natin, may utang lahat tayo sa Diyos. Lahat tayo may kasalanan. Wala ko tayong ibabayad po. Alam niyo po, kahit ipako mo sa krus ang buhay ng katawan mo, hindi mo mababayaran ang utang mong kasalanan sa Diyos. At kahit lahat ng kayamanan sa mundo ito, ipambayad ko sa utang mong kasalanan sa Diyos, hindi natin ito mababayaran. Ang makababayan lamang at makatutubos ng kasalanan at utang natin sa Diyos ay walang iba kundi ang dugo ng Panginoon sa Kristo. Meron tayong kasalanan sa Diyos. Pero alam niyo po, ang magandang balita, binayaran na yan ni Kristo matagal na. Ang dugo ni Kristo ay para sa lahat. Namatay siya para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng lahat. Lahat ng tao po, gaano man siya kasama, ang kanyang kasalanan ay kasamang binayaran ni Jesus nung ang dugo niya ay pumatak sa krus ng Kalbaryo. Yun ang naging katubusan natin. Sa katotohanan po, natagal ng bayad ng utang natin sa Diyos. Pag mahal na araw, anong pinapaalala ng Diyos sa atin? Pinapaalala po niya sa atin ang ginawa ng kanyang anak na pagbayad ng kasalanan natin doon sa krus ng Kalbaryo. Tandaan natin, walang kasalanan si Jesus. Pero bakit siya nakapako doon? Hindi dahil sa kasalanan niya, dahil sa kasalanan natin lahat. Alam niyo, sa totoo lang, pag dumarating ang mahal na araw, hindi mo naman kailangan ipako ang sarili mo sa krus. Alalahanin mo lang lagi, pag binabalikan mo yung krus, dapat tayo yung nakapako doon talaga. Kasi tayo talaga ang may kasalanan sa Diyos. Pero anong ginawa ng Panginoon? Siya po yung pumuha. Siya yung pumadin sa atin. Katulad ng kordero na yun, bakit namatay yung panganay na anak? Bakit hindi namatay yung panganay na anak ng Israelita? Kasi yung kordero namatay para sa amin. Ganun din naman ang bawat isa sa atin. Tanging ang dugo lamang ni Jesus ang ating proteksyon sa hatulan ng Diyos. Tandaan natin na hatol ng Diyos sa huling panahon. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inihandog sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan upang malinis ang ating budhi mula sa gawain maghahatid sa atin sa kamatayan. Wala mo tayong ibang proteksyon sa kahatulan na darating sa great
tawag po ng Bible, Great White Throne Judgment. Ang tanging kaligtasan at proteksyon lamang natin para hindi po tayo hatulan ng Diyos na kamatayan na eternal death ay ang dugo ng Panginoon. Yun lang ang proteksyon natin sa paghatol ng Diyos. Babalikan ko po yung bahay ng Israelita. Alam niyo po ba kung sinabi ng Diyos na magpatay sila ng kordero at magpahin sila ng dugo? Yun lang ang pwedeng makapagligtas sa kanila. Kahit po, gaano maganda yung bahay ngayon, kahit gaano po katatag yung bahay ngayon, kahit po gaano nilang i-secure yung bahay ngayon, pero kapag walang dugo yun, mamamatay din sila. Ganyan din po tayo sa Great White Throne Judgment. Hindi tinatanong ng Diyos kung paano kung nabuhay dito sa mundo, kung mabait ka ba, kung masama ka ba. Hindi yun ang protection mo, hindi yung ginawa mong kabutihan. Ang tanging protection mo ay ang dugo ni Jesus. Hindi yung pera natin. Ang tanging proteksyon lamang natin kung bakit hindi tayo hatulan ng Diyos ay kapag ang dugo ng Panginoon ay nakita niya na nakapahid sa atin. Amen? Yan, pamagat po nito, let us paint ang laman red with the blood of Jesus. Takpan ang bawat isang nakakalangan ng dugo ni Jesus para sa kanyang kaligtasan at proteksyon. Amen? Maliban sa dugo ng Panginoon Jesus, wala nang anumang makapagpapatawad sa ating mga kasalanan. Wala nang makapagliligtas sa atin mula sa kamatayan, sa katulang igagawad ng Diyos sa huling panahon. Next. Ang dugo ng Panginoon Jesus ang ating magiging palatandaan upang tayo iligtas ng Diyos. Lalampasan tayo ng kanyang puot at ng hatol na igagawad niya sa lahat ng hindi sumasampalataya. Alam niyo po ba sa Biblia kung ano mga sulat? Ngunit ang sino mang hindi sumampalataya sa anak ng Diyos ay hinatulan na bagamat buhay pa. Ito ang magandang balita. Ngunit ang sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos, kahit buhay pa siya, wala na siya sa kahatulan. Hindi pa po tayo patay, inalis na tayo sa kahatulan ng Diyos. Bakit? Kasi sumampalataya ka sa naging kamatayan ng Panginoon sa Kristo. Acquitted na. Kaya dyan na nung oras, datang itang physical na kamatayan, tayo mo pwedeng iwasan na, datang itang, sabi ng itang pastor ng din, kang mana, mag-serve pa nga ng mana, magpakanyan. Tapos miniya ko, halima niya ang pastor habang mag-serve. Kaya ba't nanita, ibalik, kaya pala, may heart attack mo, may bilis mo. Pero ang magandang balita, kahit buhay pa tayo, kapag sumampalataya na tayo, wala na tayo sa kahatulan. Kaya kahit ang oras tayo mamatay, diretso ka doon sa kalangitan ng Diyos. Amen? Hindi ba ho yun ang pinaka-ligtas na buhay? Meron pa bang higit na ligtas na buhay doon? Sa St. Luke, nakita ko nung panahon ko, nung minang ko, nasama ni Pastor Philip, nagkaroon siya ng stage 4 cancer. Nakita ko doon sa St. Luke, sa isa sa pinakamayamang hospital sa lahat at pinakamagandang hospital. Kahit gaano yung dala-dala nilang pera, kahit gaano karami, pero pag sinabi ng doktor, iuwi na po niya siya, wala na kami magagawa, kahit lahat ng kayamanan dala mo, hindi mo pa rin mapipigilan yung kamatayan. Wala akong kaligtasan sa mundo nito. Ang tanging pinakaligtas na buhay ay kapag napahiran ka ng dugo ng Jesus. Anytime, kahit anong oras, kahit anong araw, tumating ang kamatayan sa iyo. Balaki nabas ka mo, kabuglan na rin mata mo. Sabi ni Pablo, absent from the body is present with the Lord. Sabi nung nakapako dun sa krus na yun, Panginoon, nalahanin mo po sa iyong paraiso pagdating mo doon. Ali, gayon din, ipagsasama na kita sa paraiso. Kaya ang buhay na walang hanggan, ang kalangitan, halos isang pikit lang. Nandoon ka na kapag nasa Panginoon. Pinakaligtas na buhay kapag tayo po sumampalataya sa Panginoon. Amen? Ano yung pinakaligtas na buhay? Diyan na nung oras, diyan na nung po, diyan. May sagasa kaming mamulakan po, hindi naman naimasan. Taping kinalbenta mo kanita Pilipinas. Makakapakalit talaga eh. Pero matsulaking balena. Di pagsakay ng plano, pinta ka na dapat pagsaktan yung balena. Matutulang mo yung umigising.
Ito ba lang libag sa kanilang aeroplano? Meron doon pang ligtas talaga. Ang kaligtasan po at ang pinakaligtas na buhay ay yung nandun ka lamang sa Panginoon sa Kristo. Wala na pong iba. Sa mundong ito, wala tayong kaligtasan. Sapagkat sa mundong ito, nasa ilalim tayo ng kahapon ng kamatay. So what do we need to do now? Ano kinakailangan natin gawin? What we have to do, kinakailangan natin tanggapin sampalatayanan ng dugo ng Panginoon Jesus sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at sa ikaliligtas po ng ating mga kaluluwa. See, it's not religion. Hindi po religion. Hindi samahan, hindi organisasyon. Paano naliligtas ang isang tao? Kapag ang isang tao na yun, kinilala niya ang ginawa ni Jesus sa kanya doon sa krus ng Kalbaryo. Kapag ang tao na yun pinahawakan ng dugo ng Panginoon Jesus, pinangkin niya na yung dugo na yun ay para sa kanyang kapatawaran at kaligtasan. Ang tao na yun, kahit nasaan siya, kahit ano siya, maliligtas siya. You may have your religion, parang meron kang religion, pero wala kang kaligtasan. You may not have your religion, but if you have the blood of Jesus, meron kang kaligtasan. Amen? Because hindi naman po yung religion ng hinihingi ng Panginoon Diyos, kundi yung dugo ng Panginoon sa Kristo. Pag tayo umalis na yung hapon ito sa lugar na ito, hindi mo naramdaman ang pagpahing ng dugo ng Diyos ng kanyang anak sa iyo. Nag-aalis ito ng kasalanan, naglilinis ito ng kasalanan, nag-aalis ito ng kahatulan, nagbibigay ito ng kaligtasan. Matagal na tayo sa kalagayan na tayo, pero ang bubuhay sa atin ay walang iba kundi ang dugo ng Panginoon Jesus. Hindi man natin alam pare-parehas, pero noon pa man marami ho sa atin. Buhay pa tayo, pero sa harapan ng Diyos, matagal na tayo patay. Alam niyo po, ito yung unang katotohanan na sinubo ng Diyos sa atin. Kapag ang bata ako, nangangarap ako ng maraming pangarap. Kaya nag-aaral ako mabuti. Kaya nagsikap akong maging babait na bata. Pero nung maunawaan ko na sa harapan ng Diyos, patay lamang pala ako. Parang pinagsakipan ako ng langit at lupa. Patunayan ito ng tanging bubuhay sa akin ay walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. So sana ngayong hapon ito, wala na pong dahilan para mamatay tayo. Bakit? May namatay na po kasi para sa atin. Hindi na natin kailangan danasin pa yun. Sapagkat dinanas na ho yun ng Panginoon. All we can do today is afternoon. Ang tingin mo yung kamatayan niya. Gawin mo kamatayan mo yung kamatayan. At yung dugo niya, ang tingin mo sa dugo niya. At mapapatawad tayo, malilinis tayo, maliligtas po tayo. Only by the blood of Jesus. Paano po bang lahat kayo tumuloy? So, stand up. Araw-araw ay mga tao binabawian ng buhay sa iba't ibang kaparaanan. Katuparan ng sinabi ng Diyos ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero magandang balita po, namatay na si Jesucristo para sa atin. Tinubos na tayo ng banal na dugo ng Panginoon sa Kristo. Ang kailangan na lamang natin gawin ngayon, tabahan natin ang kinin natin ng dugo niya para sa ating pagpapatawad ng kasalanan. Sabi po ng Panginoon, kung ipapahayag natin na tayo makasalanan sa kanyang harapan, dapat ang banal ng Diyos, patatawarin niya tayo, lilinisin po niya tayo, anuman ang kasalanan natin, lahat po ng yan ay burado. Kapag ang dugo ng Panginoon, kung siya tinanggap natin yung hapon. So pray to the Lord right now. Panginoon, linisin mo po ako ng banal ng dugo. Panginoon, sumasampalataya po ko sa banal ng dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan. Angkinin mo yung dugo na yun ng Panginoon. Tanggapin mo na yung dugo na yun ay para sa iyo, para sa kapagpapatawad ng kasalanan.
Panginoon, Panginoon, takpan mo po ako ng banal na dugo ng Panginoon sa Kristo. Panginoon, Panginoon, cover me with the blood of Jesus. Sapagkat kapag ang dugo ng Panginoon ay tinakip sa iyo, ang buot ng Diyos ay hindi po babagsak sa iyo. Sapagkat minsan nang bumagsak ang buot ng Diyos kay Jesus. Kaya ngayon, hindi na ito babagsak sa iyo dahil sa dugo ng Panginoon. Makipag-usap po tayo sa Diyos. Gaano man ang kasalanan natin, sabi ng Panginoon, papuputiin ko yan na katulad ng niebe. Gaano man ang kasalanan natin, sabi ng Panginoon, lilinisin ko yan katulad po ng isang bulak na napakaputi. Ganyan makapangyarihan ng dugo ng Panginoon. At ang magandang balita, minsan lamang tayong lilinisin ng dugo ng Panginoon at tayo ay malinis na magpakailanman. Minsan lamang ito na darating sa atin. Kausapin po natin ang Diyos. Before we will lead you to prayer, bago po namin kayo kaya sa panalangin, pwede po natin siyang kausapin. Pwede po natin siyang hingan ng kapatawaran. Napakabuti po ng Diyos. No, hindi niya tayo pinarusahan sa ating mga kasalanan sa halip. Pag-ibig po ang pinadama niya sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin na tayo makasalanan pa si Kristo na namatay para sa atin. So, kausapin mo siya. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Kinikilala ko po aking mga kasalanan sa iyo harapan na nagkasala sa iyo harapan. Subalit kinikilala ko po ang ginawa ni Jesus para sa akin. Kinikilala ko po na ako'y pinatawad niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Gusto ko po magkinig ito sa hapon ito. Gusto ko po ilagay ang aking pagtitiwala sa dugo ni Jesus, hindi po sa aking sarili. Gusto ko po magpubli sa kanyang krus. Sapagkat ang proteksyon natin ay ang krus ng Panginoon. That is our safest place. That is our security. Yung krus ng Panginoon. Magtago tayo ngayon doon sa ilalim na yun. Tumubli tayo doon sa krus ng Panginoon. Oh yes, Lord God. Sige po. Let us all talk to God at this time. Hindi natin sila ng pagkakataon ito. Maybe this is the first time na makikipag-usap ka sa Kanya. Pakikinggan ka niya. Katulad ng makasalanan, nakapako sa krus, nagsisi siya ng oras na yun. Sabi ng Panginoon, ngayon din, ang kaligtasan ay dumating sa iyo. Ngayon din. Ngayong hapon ito, ang kaligtasan ay pwedeng dumating sa atin. Pwedeng mangyari ito sa atin. At pagkatapos sa atin, sa mga mahal natin, sa buhay, sa mga pamilya natin, katulad din sa kayo, ang kaligtasan ay dumating sa iyong sambahayan. Sumampalataya na sa akin, ikaw ay maliligtas at ang buong mong pamilya ay maliligtas. Kasama, darating ang panahon, maging yung mga anak natin ay maliligtas. Silang lahat ay makakaligtas doon sa paghatol ng Diyos. But it will start today as we acknowledge the blood of Jesus. Ang makapangyarihang dugo ng Panginoon Jesus. Nagpapatawad, naglilinis. Yes, Lord. Yes, O God. Yes, O Lord, Spirit of God. Yes, kumutawarin si Pastor Manny para sa pamang ng pagkakas. Yes, Lord. Nais po tayong bigyan ng Diyos ng buhay. Buhay na dapat nasisiya. Isang walang hanggang buhay. Kung sabi mo ni Juan sa mga sulat, kung sino mang kinaroroonan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Subalit, wala nito ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos. Nais po ng Diyos na tanggapin natin ang buhay nito. Kaya sa oras nito, it is now between you and God. We just pray that you will resolve in your heart na tanggapin ninyo ang buhay nito na nasa ating Panginoon Kristo. Kaya sino man po ngayon sa ating kalagitnaan, ngayon ang nakarinig ng mabuting balita nito,
nais ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Our God, our Savior is just a prayer away. Kaya sino man pong nagnanais, kinakausap ka ng Espiritu ng Diyos. Oras nito, pwede po kayong sumunod sa maikling panalangin ng ipagtanggap. Pwede pong ipahayag ninyo ang pananampalataya ng inyong puso sa pamamagitan ng kapahayagan ng inyong mga labi. Kaya kung nais po ninyong tanggapin ang buhay, ang kaligtasan ng nasa ating Panginoon Jesucristo, mari po kayong sumunod sa panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po ako sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo na iyong inihandog sa aking kapatawaran at sa kanyang banal na dugo na nabupo sa kapagpapatawad ng aking mga kasalanan. Panginoong Diyos, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ito, Panginoon. At ngayon, kinikilala kita, Panginoon. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas. At Panginoon, at mula sa araw na ito, ikaw na ang makapangyayari sa aking buhay. Maraming salamat po sa pangalan ng aking Panginoong Hesus. Sa lahat po ng nanalangin, ng gayong panalangin, we encourage you na patuloy po kayong manghawak sa kanyang salita. Patuloy po kayong lumago sa pananampalataya at pagkakilala sa kanya mula sa kanyang mga salita, sa kanyang banal na aklat ng Biblia. Binabati po namin kayo sa lahat ng tumanggap ng buhay na walang hanggan. You are now consigned to God. Kayo po ay anak ng Diyos at ang naghihintay sa atin ay buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya binabati po namin kayo na tunay na nanampalataya at tumanggap sa buhay nito. Salamat po tayo sa Panginoon. Nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagbigay ng karunungan at pagkaunawa sa bawat isa sa amin. Tunay po na kayo ang gumagawa, Panginoon. Tunay na kayo ang tumatawag sa bawat isa. And now, Lord God, amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang bawat isa. Lalo na po, Panginoon, yung nagpahayag ng kanilang pananampalataya sa hapon ito. Lord, into your loving care, we entrust them. And we pray, Lord, na patuloy po na kayo ang magparanas sa kanila ng inyong presensya. Napakasarap, Panginoon, ng ang sayo, Panginoon, ay muli makalapit katulad ng isang bata, Panginoon, na nakilala ang kanyang tunay na magulang. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, at sa lahat, Panginoon, ng mga kalalakihan, continue, Lord God, we pray to show yourself mighty. Patuloy, Lord God, na itaas mo ang bawat isa sa aming kalagayan, Panginoon, sa paningin ng sanlibutan, sa paningin, Lord God, ng mga tao sa aming kapaligiran. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, make us channel of your blessing. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, ng iyong kalakasan, ng iyong pag-iingat, ng iyong karunungan, Panginoon, at ng patuloy na pagsama, Lord God, ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, malaya po kami na nagpapahayag ng aming papuri, pagsamba, pagdakila sa iyong pangalan. O dakilang Diyos, salamat po. Maging, Lord God, sa panahon ng aming pagsasama-sama ito. Kayo ang aming pinararangalan, Panginoon. Kayo ang aming dinadakila. Kayo, Lord God, ang aming pinasasalamatan. Kaya maluwalhati ka, Panginoon,
Tanggapin mo po ang lahat ng ito, ang aming pagpaparangal sa pangalan ng aming Panginoong dakila